Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min dabil badin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa hapon po ito ay bibigyan natin ng pansin ang tinatawag na gantimpala, layunin at mga dahilan. Ang una po sa atin ay ang pagkakaroon ng tunay na takot sa dakilang tagapaglikha. Ito po ang unang layunin natin sa buwan ng Ramadan, na sinabi ng dakilang tagapaglikha, Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ilal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. So ang pinakang buod po na magiging resulta ng ating pag-aayon ay ang pagkakaroon po ng takot sa ating dakilang tagapaglikha. Bakit po ang pagkatakot ay binibigyang diin? Sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagmamayari ng paraiso at impyerno at wala nang iba. Siya lamang ang mapagpatawad at ang mahabagin. At siya lamang ang nagmamayari ng lahat ng mga bagay, mga nakikita man o hindi. Ang pag-aayuno ay isang pagsamba upang mapalapit ang isang Muslim sa kanyang Panginoon sa pamagitan ng kanyang pagtalikod sa mga pinahuhumalingan at pagpigil sa kanyang pagnanasa at sanayin ang sarili sa kabanalan sapagkat alam niya na lahat ay nakikita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya siya ay naputo sa Quran. At ito yung nabanggit natin kanina. So, ang mga bagay na ito na dahilan na inaangkin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang lahat ng gawain ng lahi ni Adan ay siya ang makikinabang, maliban sa pag-aayon sapagkat ito ay tanging sala lamang. At dahil nga ang tao ay sadyang mahina, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulubani Adam kataong kayrong may kataong katawabul, na lahat ng lahi ni Adan ay nagkakamali at nagsisinungaling, pero ang pinakamainam sa kanila ay makilala nila ang kanilang sarili at aminin nila ang kanilang pagkakamali at manumbalik sa lahat humingi ng tawad. Sila ang pinakamabuti at mainam sa mga nilikha. So sa ating pag-aayon, ito ay sa pagitan ng kanyang mga nilikha at ng tagapaglikha, sapagkat maaaring gawin ng kanyang nilikha na pumasok sa isang kwarto at siya'y kumain doon, at paglabas niya at sabi niya sa kanyang mga kapatid, Brad, wala pa ba ang Adan? Nagugutom na ako. Napakadaling sabihin ko at napakadaling gawin. Subalit, dahil tayo ay naniniwala na tayo ay pinagkalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng bantay na anghel. Sa unang ika-4 na buwan natin sa tiyan ng ating nanay ay binigyan tayo ng 2 anghel upang siyang magbantay ng sakunang darating mula sa likod at sa harap. At sa tamang edad, kung babae ay buwan ng dalaw at kung lalaki ay tinutubuan ng balahibo sa masilang parte ng katawan at meron na siyang nilalabasan ng punlay sa kanyang panaginip, ay siya ay nasa tamang edad at darating muli ang 2 anghel upang siyang magtala ng masama at mabuting gawa ng kanyang mga nilikha. Sapagkat katotohanan, tayo ang mga tao ay likas na nagkakamali at nagsisinungaling. Kaya kahit sa araw ng paghukom, tayo ay magsisinungaling sa Allah at tatakpan natin ang ating mga kasalanan. Ngunit sa mga araw na iyon ay sasara ng Allah ang ating mga labi at ang sarili nating katawan ang magtitestimony o maghahayag ng ating mga kamalian. Kaya matakot tayo sa Allah, lalo na sa araw na ito ng Ramadan, sapagkat pinararami ng dakilang tagapaglikha ang ating mabubuting gawa, na kapag tayo ay nag-isip ng masamang gawa ay isusulat ng isang mabuting gawa, at kapag tayo ay nag-isip ng masamang gawa ay isusulat pagkalipas ng 6 na oras bago pa isusulat ang masamang gawang ito. At kapag tayo nag-isip ng mabuti ay isang mabuting gawa, at kapag tayo nag-isip ng mabuti at ating ginawa ay imumultiply ng Allah ng 10 beses hanggang 700 beses. Gaano kahabag ang Allah Subhanahu wa Ta'ala
na pinararami niya ang magbubuti nating gawa sapagkat hindi natin alam kung gaano karaming kasalanan ang ating magagawa kapag tayo ay binawian ng buhay. Sapagkat katotohanan, ang mundong ito ay pagsubok sa atin upang sa kabilang buhay ay tayo ay magdala ng mga aanihin. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya wal masra'atul akhirah," na ang mundong ito ay taniman para aanihin natin sa kabilang buhay. Ano kaya ang isasagot natin sa dakilang tagapaglikha kapag tinanong tayo kung ano ang ating baon sa huling araw? Subhanallah, ngayon ay araw ng Ramadan, araw ng pagpapatawad, na sinasaratuhan ang pintuan ng impyerno at binubuksan ang pintuan ng paraiso at tinatalikalaan ng Satanas. So wag nating hayaan na ang Satanas na dumadaloy sa ating dugo ay mangingibabaw sa panahon na ito ng Ramadan. Labanan natin siya, sapagkat sa panahon na ito, ang mga bagay na pinapahintulot ay pinipigilan natin upang ang mga bagay na pinagbabawal ay ating magawang mapigilan, sapagkat katotohanan kung ang pinapahintulot sa gabi na dapat nating magawa, ang pagkain, pag-inom at pagkipagtalik sa ating asawa ay magagawa natin sa gabi at mapipigilan natin sa araw. Paano pa kaya ang masamang gawa na hindi natin mapipigilan? So ito ang mensahe na kung saan ay sa inyo at sa akin at paalala sa bawat isa sa atin, sapagkat tayo ay lagi nang nagkakamali at ang karapatan ng kapatid sa kapatid ay palalahanan siya ng paulit-ulit hanggang 3 beses upang baka sakaling manumbalik siya sa Allah subhanahu wa ta'ala at humingi siya ng tawad at katotohanan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala araw at gabi, sabi ng dakilang tagapaglikha, "La taquduhu sinatun wala naum." Ang antok at idlip ay hindi makakapangyari sa akin at araw at gabi nakalaad ang aking mga palad at tinatanong ko ang aking mga alipin kung sino sa kanila ang hihingi ng tawad at ang aking kaalaman ay bumababa sa ika-3 bahagi ng gabi at tinatanong ko sa kanila kung sino sa aking mga alipin ang hihingi ng tawad at aking silang patatawarin. So ito ang pinakamagandang balita sa atin, na ang dakilang tagapaglikha ay hindi tayo ginawa ng pinabayaan, kundi tayo ay kanyang binabantayan at binibigyan ng mahabang palugit ng buhay sa mundong ito. Kaya lang di natin alam kung kailan, saan at paano. Ang ikalawa po ay ang pagsasanay sa pag-iwas at pagtalikod mula sa mga pagkakasala at gawaing masama. Kaya pag nakayanan ng isang nag-aayuno ang pagpigil sa mga pinapahintulot bilang pagpapatupad sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na siya ay higit na may kakayanan sa pagpigil sa mga pagnanasa mula sa mga pagkakasala at kasalanan at mga pinagbabawal, pagpigil sa pagmamalabis at kasinungalingan. Sapagkat katotohanan ito ang ating malimit na nagagawa at mahirap mapigilan. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "O Propeta ng Allah, ang isang Muslim ba ay pwedeng maging duwag?" Pwede. Ang isang Muslim ba ay pwedeng maging maramot? Pwede. O Propeta ng Allah, ang isang Muslim ba ay pwedeng magsinungaling? Yan po ang hindi pwede. Ang isang Muslim ay pinagbabawalan na magsinungaling. Bawal po magsinungaling ang isang Muslim. So, ito yung mga bagay na nililinaw sa atin. At sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Sino mang hindi lumisan mula sa mga salitang kasinungalingan at sa paggawa nito sa makatuwid, hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-aayuno." Ibig sabihin, sino mang hindi tumigil sa kasinungalingan, maging sa salita at gawa, tunay na hindi niya napatunayan ang mahalagang layunin ng pag-aayuno. Tunay na inilalagay niya ang kanyang sarili sa kapahamakan. Ang ikatlo po ay ang pag-alaala sa mga nangangailangan o kapuspalad at pag-anyaya sa atin ng pagdamay at pagtulong sa kanila. Sapagkat ang nararamdaman ng isang mahirap ay nararamdaman din po ng isang mayaman kung ang isang mayaman ay tapat sa kanyang tungkulin sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sila ang may higit na may kakayanan na gumawa ng mabuti, sapagkat sa kanilang mga kamay ibinigay
binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga biyaya. Gayunman tayong mga mahirap ay hindi nauubusan. Ang pagbati ng salam, ang pag-alis ng disgrasya sa daanan ay isang sadaka para sa atin. So ang pagbati man lamang ng salam sa ating kapatid ay kinakailangan, at ang pagbiti sa ating kapatid ay kinakailangan. Sapagkat obligado po ang pagsagot, subalit ang pagbati po ay hindi. Ngunit inaanyayahan po tayo na ipamahagi natin ang salam o pagbati ng kapayapaan. Sapagkat ang nag-aayon ng tao ay nakakaranas ng matinding kakulangan ng gutom at uhaw. Nararanasan din ito ng mahirap at nangangailangan. Kung magkagayon ay matututunan niya magbigay kung siya ay may kakayanan. At ang ikaapat po, katotohanan, ang nag-aayuno ay makakaranas ng labis na kaligayahan sa kabilang buhay dahil sa gatimpalang tatanggapin. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang isang nag-aayuno ay mayroong dalawang kasiyahan. Sa sandaling siya ay kakain ng kanyang iftar, at ang kasiyahan sa sandaling makaharap niya ang kanyang tagapaglikha sa kabilang buhay. Sapagkat katotohanan, wala pang nakakakita sa dakilang tagapaglikha, sapagkat ang papakitaan lamang niya ito ay yung may tapat sa kanyang layunin ng pag-aayuno, sapagkat ang kasiyahan niyaon ay kasiyahan hindi mapapantayan kailanman, sapagkat lahat ng bagay ay pwede nating makita, malaman sa mundong ito. Ngunit ang dakilang tagapaglikha kailanman ay hindi natin araw kung ano ang nasa sa kanya. At ang dakilang tagapaglikha sa kanyang kaalaman ay nasa lahat ng dako. Ngunit sa kanyang sarili siya ay nananahan sa kataas-taasan ng kanyang mga nilikha. Na katulad ng paulit-ulit nating sinasabi, na ang dakilang tagapaglikha ay lumikha ng 7 kalangitan, at bawat kalangitan ay 1,000 light years to travel. At sa taas ng 7 langit na ito ay lumikha siya ng 100 level of paradise. At bawat paraiso po ay 500 taong light years, 500 light years na ating lalakbayin ang bawat 100 level of paradise. At sa taas po nito ay lumikha siya ng 8 anghel na nagdadala ng kanyang trono, na kahit ang tronong ito ay hindi niya kailangan, bilang isang bahagi ng kanyang kadakilaan ay ginawa niya ito. At ang sukat ng angin na ito mula tayo na hanggang balikan ay lalakarin ng pinakamatuling tao sa loob ng 500 taon. At ang dakilang tagapaglikha ay nasa kataas-taasan ng kanyang trono. Siya ang una na walang simula at huli na walang wakas, at nananatili doon magpakailanman. At kahit na nanduroon siya sa kataas-taasan, ay natatanaw niya, nakikita niya ang bakas ng isang itim na langgam sa ibabaw ng itim na bato sa kadilim-diliman ng gabi. Tayo pa kaya hindi niya matanaw? Tayo pa kaya hindi niya makita? Sapagkat katotohanan, ang ating puso ay nalalaman niya ang nilalaman, at ang ating isipan at kung ano ang inipon natin sa kinabukasan. Na sapagkat tayong tao lamang na nagpaplano ng mga bagay, ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na mainam sa pagpaplano, sapagkat may mga bagay tayong ninanais, ngunit hindi ito natutupad. Meron namang bagay tayong ayaw na ayaw natin, ito ang nangyayari sa atin, sapagkat ito'y makaduluti sa atin. So ano man po ang dapat nating tanggapin sa bawat araw, ano man po ang nangyari sa atin, kailangan tayo magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat walang pangyayari sa mundong ito na mangyayari kung hindi niya pahintulutan. Kaya kung yan man ay tagumpay o kabiguan, kasayahan man o kalungkutan, kailangan po nating tanggapin, sapagkat yan po ang kanyang kalooban. At ang dakilang tagapaglikha, katotohanan, mayroon sa paraiso na isang pintuan na tinawag na Al-Rayyan. Walang ibang makakapasok dito maliban sa mga nag-aayuno. Siya, sallallahu alaihi wasallam, ay nagsabi, katotohanan, mayroon sa paraiso na isang pintuan na tinawag na Al-Rayyan. Napapasok dito ang mga nag-aayuno sa araw ng pagkabuhay na muli. Walang makakapasok dito na sino man maliban sa kanila. Sabihin, nasaan ang nagsipag-ayuno? Kaya sila ay magsisitindig. Walang makakapasok dito na sino man maliban sa kanila. At kapag sila ay nakapasok na dito,
ito ay isasara, kaya wala na makakapasok pa rito na sinuman. Kaya ito po mga kapatid, ang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang Rayyan ay paraiso ng mga nag-aayuno, bango na hindi nyo pa naamoy sa mundong ito, at sarap na hindi nyo pa natikman sa mundong ito, at ginhawa na hindi nyo pa naramdaman sa mundong ito, at ganda na hindi nyo pa nasilayan sa mundong ito, at sarap na hindi nyo pa natikman sa mundong ito. Subhanallah. Katotohanan, bawat gawaing pagsamba ay mayroong nakalaang gantimpala maliban sa pag-ayuno na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay ng masaganang gantimpala para sa nag-aayuno bilang pagawad sa kanila ng walang hanggang habag at biyaya. Kaya't sino man ang makatatanggap ng kanyang kabayaran at gantimpala mula sa kanya, sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay balitang nakasisiya tungkol sa mga inilaan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya, sallallahu alaihi wasallam, ay nagsabi na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng gawain ng anak ni Adan ay para sa kanilang sarili, maliban sa pag-ayuno sapagkat ito'y para sa akin, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ako, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang magagawad ng gantimpalang para dito. Kaya, mga kapatid, mag-unahan tayo sa gantimpalang ito. Umiwas tayo sa mga bagay na nakakasira sa pag-aayuno at gawin nating marami ang ating mga kabutihan sapagkat hindi natin alam kung gaano karaming kasamaan ang ating daranasin sa huling araw. Bigyan po natin ng pansin ang nakakasira sa pag-aayuno, ang pagkain at pag-inom. Ang kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, at magsikain kayo at magsiinom hanggang ang puting hibla o sinag ng bukang liwayway ay maging malinaw. Kaya inyong buuhin ang pag-ayuno hanggang sa gabi o pagsapit ng takip silid. So huwag po tayong maligaw sa liwanag na natatanaw natin sa silangan, sapagkat meron po ditong dalawang liwanag, ang tinatawag na Fajr Kadib at saka Fajr Sahih. Ang Fajr Kadib po ay liwanag na vertical sa silangan at ito po ay nagtatagal ng 10 hanggang 15 minuto. Baka po ito ang ating basihan, tayo po ay maliligaw. Ang Fajr Sahih po ay ang tinatawag na horizontal na liwanag sa silangan na ito po ay gumuguhit at ito po ay hindi na nagbabago, kundi ito po ay patuloy at lalaki siya ng lalaki at bubuka at dito po magsisimula ang pag-adan. At ito po ang pagkatapos ng tinatawag nating pagkain ng sahur, ang pag-adan sa madaling araw. At sino man ang kumain o uminom sa hinang pagkalimot, magkagayon man ang kanyang pag-ayuno ay buo pa rin at hindi nasira. Hindi ito itinuturing na kasalanan ang pagkalimot, tulad ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nakalimot habang siya'y nag-aayuno, siya'y napakain o napainom, magkagayon nararapat niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-ayuno sapagkat siya sa gayong pagkakataon ay pinakain at pinainom ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pagkalimot ay hindi po binibigyan ng kasalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatlong tao po ang hindi sinusulat ang kanilang mga nagagawang mga masama. Ito po yung tao inabot ng kanyang pagkabaliw, ang tao pong nakatulog, at ang tao pong nakalimot. Ito po ang mga tao hindi po binibigyan ng kasalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang anumang katumbas ng pagkain at pag-inom, halimbawa, ang mga ini-ineksyong katumbas ng pagkain at pampalusog, vitamina, ang pagsasali ng dugo sa pasyenteng may karamdaman dahil ang dugo ay nagdadala ng hangin at pagkain sa buong katawan. Kaya ito'y katulad ng isang kumakain at umiinom, kaya po ito ay pinagbabawal. Ang paninigarilyo sa iba't ibang pamamaraan at uri nito, tunay na ito'y nakasisira ng pag-ayuno sapagkat nalalaso nito ang katawan sa pamamagitan ng paglanghap ng usok. Ano man pong nakakaisturbo, nakakaliyo, nakakasakit, nakamamatay, ito po ay lahat ay pinagbawal po sa atin. Ano mang bagay po pinagmumulan niyan. So halimbawa po natin ang sigarilyo.
Ang sigarilyo po ay nakakaisturbo. Hindi po ba? Nakakaisturbo sa katabi kapag siya nauusukan. Ang sigarilyo din po ay nakakaliyo pag kayo nakakarami na. Ang sigarilyo din po ay nakakasakit. At katotohanan sa kanyang kaha ay may nakamarka. Smoking is the main cause of lung cancer. At ang ikaapat po, ito po'y nakamamatay. Subalit, ang mga taong inaabutan ng ganitong kalagayan ay siya po ay bibigyan ng kasalanan ng suicide. Sapagkat sinabi ng dakilang tagapaglikha, wala tulpo biaidikum, wala tahaluka. Huwag niyong ilagay ang inyong sarili sa kapahamakan. Kaya kung alam niyong ito'y mapapahama, kapahamakan ang pagsasagawa ng bagay na ito, inshallah, humingi tayo ng tawad sa Allah. Manumpaling tayo sa Kanya. Hanggang dito na lamang. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa